Ang alamat ng babaeng nakamaskara. Kabanata 821, ang pagdating ni Gu Xinghe. Nang makita niya ito, napagtanto niya na ang token na ito ang susi sa Scripture Pavilion. Parang may espesyal na anting-anting dito. Tinitigan ni Chinyu ang token sa kanyang kamay at hindi maiwasang ipikit ang kanyang mga mata. Maganda kung nakawin ko ang token na ito, naisip ni Chinyu sa sarili. Hinawakan ni Ziyahang ang token sa kanyang kamay at dahan-daang inilagay ito sa pintuan. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang kamay ang biglang nag-abot at hinawakan ang palso ni Ziyahang. Sino ang nagpahintulot sa iyo na dalhin ang mga tao sa Scripture Pavilion? Isang malinaw na boses ang narinig sa pandinig ng lahat. Paglingon nila ay nakita nila ang isang binata na nakatingin kay Ziyahang nang nakangiti na hindi ngiti. Sa tabi niya ay may tatlong matandang lalaki. Bahagyang kumunot ang noo ni Ziyahang at sinabing, "Sino ka? Sino ang nagpahintulot sa iyo na pumunta dito?" Bahagyang sinabi ng binata, "Ako si Gu Xinghe, ang anak ng Panginoon ng pangalawang Mystic Realm. Kasabay nito, ako rin ang kapalit ng posisyon ni Lola Chin." Nang marinig ito, agad na kumunot ang noo ng lahat na naruroon. Si Chinyu ay walang pagbubukod. Pinalaki niya si Gu Xinghe, at medyo hindi magandang tingnan ang kanyang ekspresyon. Kaya si Young Master Gu. Mabilis na yumuko si Ziyahang bilang pagbati. Malamig na sinabi ni Gu Xinghe, "Ziyahang, sino ang nagpahintulot sa iyo na dalhin sila sa Scripture Pavilion?" Saglit na nag-alinlangan si Ziyahang, pagkatapos ay sinabi, "Ito ang kahilingan ng lahat ng mga estudyante, at sa kasalukuyan, ang Jingdo Martial Arts Association ay talagang nasa aking mga kamay." Malamig na ngumuso si Gu Xinghe, "Dahil nandito ako, natural, ako ang may huling say dito." Ads by Pop Future. Pagkatapos, inilibot niya ang kanyang tingin sa lahat at walang pakialam na sinabi, "Pwede na kayong bumalik." Hindi pinapayagan ng Scripture Pavilion na makapasok ang sinuman. Isang kislap ng galit ang bumalatay sa mukha ng lahat. Young Master Gu, ang Jingdo Martial Arts Association ay nangako na sa atin, at ngayon gusto nilang bumalik sa kanilang salita. May malamig na tanong. Pinaikit ni Gu Xinghe ang kanyang mga mata at malamig na ngumuso, "Nangako sa iyo. Sino ang nangako sa iyo?" Hindi maaaring kumitawan si Ziyahang sa Jingdo Martial Arts Association. "Young Master Gu, nakikipaglaro ka ba sa amin?" Maraming mga young masters ng mga maharlikang pamilya ang medyo hindi nasisiyahan. Likas na maririnig ni Gu Xinghe ang galit sa kanilang mga salita. Gumuso siya at saka mahinahong sinabi, "Alam kong lahat kayo ay isang uri ng henyo sa kasalukuyang panahon. Lahat kayo ay nagtataglay ng kakaibang kakayahan at mapagmataas at mayabang. Gayunpaman, sorry talaga. Ang kaunting kakayahan mo ay hindi sapat sa harap ko. Sa makatuwid, ipinapayo ko sa iyo na alisin ang iyong matayog na ugali." Nang sabihin ang mga salitang ito, nagulat ang lahat. Bilang mga young masters ng matataas na aristokratikong pamilya sa Jingdo, hindi pa sila nakaranas ng ganitong kahihiyan. Maging si Lola Chin noon ay iginagalang sila ng may malaking paggalang. Si Chinyu, na nakatayo sa gilid, ay natuwa nang makita ito. Pinag-cross niya ang kanyang mga braso at tiningnan ang eksenang ito na may walang pakialam ng ngiti. Itong mga young masters ng mga aristokratikong pamilya ay pawang mayabang. Hindi ko inaasahan na dadating ang araw na minamaliit sila, ninisyon ni Chinyu sa loob. Umatras siya ng 2 hakbang at tahimik silang tinignan. Sa sandaling ito, humakbang pasulong si Kung Yun at malamig na sinabi, "Paano kung nanggaling ka sa pangalawang Mystic Realm? Sa palagay ko hindi ka nakahihigit sa anumang paraan." Malamig na tiningnan ni Gu Xinghe si Kung Yun at sinabing, "Gusto mo na bang mamatay?" Sumigaw si Kung Yun, "Hindi ako natatakot sa iyo." Habang nagsasalita siya, nagliyab ang buong katawan niya. Hindi niya itinago ang kanyang lakas sa tuktok ng Martial Marquee Realm. Ads by Pop Future. Gayunpaman, tinuya ni Gu Xinghe, "Naglakas loob ka bang kumilos ng padalos-dalos sa harap ko na may kaunting kakayahan? F-sick ka." Malakas na sumigaw si Gu Xinghe at humakbang pasulong. Hinawakan niya ang apoy sa kanyang kamay at pinalabas ang mga sinag ng liwanag sa lahat ng direksyon habang sinuntok niya si Gu Xinghe.
Gayunpaman, nanatiling hindi natinag si Gu Xinghe. May malamig na ngiti sa kanyang mukha, itinaas niya ang kanyang palad at casual na nagpadala ng palad sa harap nito upang salubungin ito. Boom! Sa sandali ng banggaan, isang tunog na nakakabasag ng lupa ang narinig. Agad na napaatras si Kung Yun ng ilang hakbang, at bumuka ang palad niya. Nagdulot ito ng malaking pagbabago sa mga ekspresyon ng mga tao. Si Kung Yun ay isa sa pinakamalakas sa kanila. Maliban kay Yan Jinyao, si Kung Yun ang numero 1 tao. Ngunit ngayon, talagang mahina siya sa harap ni Gu Xinghe. Iyan lang ba ang mayroon ka? Nanunuya si Gu Xinghe. Talagang bumaba na ang martial arts sa kasalukuyang panahon. Kapag nawala ang pusa, maglalaro ang mga daga. Galit na sinabi ni Kung Yun, muli. Kahit mag-away pa tayo ng 10 beses, hindi ka pa rin sapat. Malamig na sigaw ni Gu Xinghe. Pagkatapos, kumalat ang pressure mula sa katawan ni Gu Xinghe. Matapos maramdaman ang malakas na internal chi mula sa kanyang katawan, ang mga ekspresyon ng lahat ay nagbago ng husto. Half-step martial saint. May unang sumigaw. Bahagyang kumunat ang noo ni Qin Yu. Talagang nagpadala sila ng half-step martial saint, sabi ni Qin Yu habang hinahaplos ang kanyang baba. Ads by Pop Future. Medyo nasiyahan si Gu Xinghe nang makita niya ang gulat na ekspresyon ng lahat. He smiled nonchalantly and said, "Alam mo ba ang pagkakaiba ng lakas ngayon? Kung sino man ang hindi kumbinsido, huwag mag-atubiling lumapit at maranasan ito." Ilang sandali, walang nang ahas na magsalita. F-sick ka. Magmumura na sana si Kung Yun nang pigilan siya ni Zhuang Teng. Kuya Kung, hindi kanya kapareha. Magtiis ka lang, sabi ni Zhuang Teng sa mahinang boses. Bagamat ayaw ni Kung Yun, mahigpit na hinawakan ni na Zhuang Teng at Chu Heng ang kanyang braso, dahilan para hindi siya makagalaw. Isang grupo ng mga langgam at uod, umalis kaagad sa lugar na ito, malamig na sabi ni Gu Xinghe. Nang tahimik ang lahat, lumabas si Qin Yu. Ang iyong ama ay si Gu Zizhen. Gumisi si Qin Yu. Tinaas ni Gu Xinghe ang kanyang kilay at sinabing, "Sino ka?" Ang pangalan ko ay Qin Yu, walang itinago si Qin Yu. Ikaw si Qin Yu. Agad na interesado si Gu Xinghe. Pinalaki niya si Qin Yu at sinabing, "Inalis mo si Yan Rozo." Oo. Si Qin Yu ay hindi alipin o mapagmataas. Pinaikit ni Gu Xinghe ang kanyang mga mata at sinabing, "Si Yan Rozo ay isang perpektong babae, ngunit talagang gusto niya ang isang basurang tulad mo. Kung pakakasalan niya ako, kailangan ba niyang magduse? Nililigawan mo ba si kamatayan?" Ang ekspresyon ni Qin Yu ay agad na naging sobrang lamig. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Gu Xinghe na itaas ang kanyang kilay at magtanong, "Ano ang sinabi mo?" "Sabi ko nililigawan mo si kamatayan." Si Qin Yu ay humakbang pasulong at isang nakakatakot na aura ang agad na sumabog. Bahagyang sumimangot si Gu Xinghe at malamig na ngumuso. Qin Yu? Dahil maaari kang pumasok sa pangalawang Mystic Realm, nangangahulugan ito na mayroon kang ilang kakayahan. Gusto kong maranasan ito. Sabay na naglakad si Gu Xinghe at ang panloob na chi sa kanyang katawan ay mabilis ding tumaas. Naglakad silang dalawa papunta sa isa't isa at sa sobrang bilis, sabay na tumayo ang dalawa. Nagtama ang kanilang mga mata, at ang dalawang panloob na chi ay nagsalubong. Mabilis na napaatras ang mga tao sa paligid, komplikado ang kanilang mga ekspresyon. Pareho silang umaasa na maaaring manalo si Qin Yu laban kay Gu Xinghe, ngunit natatakot din silang manalo si Qin Yu laban kay Gu Xinghe. Kabanata 822, Nobleman vs Second Mystic Realm. Mabilis na tumaas ang apoy ng magkabilang panig. Sa wakas, ang kamao ni Qin Yu ang unang nakakuyom, at isang gintong liwanag ang agad na sumibol. Bilang isang half-step martial saint, natural na naiintindihan ni Gu Xinghe ang detalyeng ito. Agad niyang itinaas ang palad niya para salubungin ito. Boom! Ang pagsabog na tunog ay agad na kumalat sa buong Jingdu Martial Arts Association, na parang isang malakas na lindol ang naganap. Bang! 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 Napaatras si Gu Xinghe ng 3 magkakasunod na hakbang bago niya pinatatag ang kanyang katawan. Sa kabilang banda, ang panloob na chi ni Qin Yu ay hindi nabawasan kahit kaunti.
Ito ay napakakapal na nagdulot ng panginginig sa mga gulugad ng mga tao. Yes. Nang makita ito ng mga tao sa paligid, hindi nila maiwasang mapabuntong hininga. Talagang natalo si Gu Xinghe. Bagamat isang simpleng banggaan lang, nagawa pa rin itong ikumpara ang pagkakaiba ng lakas ng dalawa. Ang ekspresyon ni Gu Xinghe ay lalong hindi magandang tingnan. Malamig siyang tumingin kay Qin Yu at sinabing may singkit na mga mata, may kakayahan nga siya, pero ano? Nang si Gu Xinghe ay magpapatuloy sa pakikipaglaban, ang tatlong matatanda sa tabi niya ay pinigilan si Gu Xinghe. Ang isa sa mga elder ay bumulong sa tainga ni Gu Xinghe, Young Master Gu, ang taong ito ay may kapangyarihan ng isang martial saint. Huwag mo siyang awayin. Huwag mong kalilimutan ang babala ng iyong ama. Tama na yan. Bukod dito, ito ang mahalagang lugar ng Jingdo Martial Arts Association. Kung lalaban tayo dito, sisirain natin ang lugar na ito. Bahagyang sumimangot si Gu Xinghe. Kahit ayaw niya, sumuko pa rin siya. Malamig siyang tumingin kay Qin Yu at sinabing, anak, mas mabuting ibalik mo si Yan Rozo. Kung hindi, ikaw ang magdadala ng kahihinatnan. Malamig na tumawa si Qin Yu. Gu Xinghe, nakakatuwang sorpresa na makakarating ka. Hindi naintindihan ni Gu Xinghe ang ibig sabihin ni Qin Yu, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Hindi na pinansin ni Gu Xinghe si Qin Yu. Tumingin siya kay Ziyahang at sinabing, sige, lahat, umalis sa lugar na ito. Sumimangot si Ziyahang at sinabing, Young Master Gu, nangako na ako sa kanila. Kung babalikan ko ang aking mga salita ngayon, hindi ba iyon ay sumisira sa aking pangako? Naiinip na sinabi ni Gu Xinghe, gawin mo ang sinasabi ko sa iyo. Hindi sumuko si Ziyahang. Nagpatuloy siya, Young Master Gu, pag-isipan mong mabuti. Ang mga taong ito ang tagapagmana ng mga nangungunang pamilya sa Jingdo. Kung hindi sila masaya, hindi ito makakabuti sa iyo. Ito ang katotohanan. Dahil ito ang kasalukuyang lipunan, kailangan nilang sundin ang mga alituntunin ng lipunang ito. Kahit na nanggaling ka sa pangalawang Mystic Realm, hindi iyon sapat. Kung talagang galit siya sa kanila, ang pangalawang Mystic Realm ay maaari pa ring mapuksa. Malamig na tiningnan ni Gu Xinghe si Ziyahang at sinabing, Ziyahang, sinusubukan mo ba akong takutin? Nagpa siya si Ziyahang na ilabas lahat at nagpatuloy, ito rin ang gustong makita ni Ji. Joe. Sa tingin ko, kailangan ding bigyan ng iyong ama ang mukha ni Mr. Joe, tama ba? Medyo naiiritang sinabi ni Gu Xinghe, Ziyahang. Gawin mo ang sinasabi ko sa iyo. Hindi ka maaaring sumalungat sa utos. Naging malamig din ang ekspresyon ni Ziyahang. Inalis niya ang ngiti sa kanyang mukha at malamig na sinabi, Young Master Gu, wala akong pananagutan sa pagsagot sa iyo. Pananagutan ko lang ang pagsagot sa mga nakatataas. Bago mag-utos ang mga nakatataas sa iyo na kunin ang posisyon ni Lola Qin, ako na ang namamahala dito. Pakiusap umalis ka kaagad. Nang marinig ito, agad na nagalit si Gu Xinghe. Tinuro niya si Ziyahang at sinabing, baliw ka ba? How dare you talk to me like that? Naniniwala ka ba na agad kitang tatanggalin sa posisyon mo? Bahala ka. Ngunit iyon ay kailangang maghintay hanggang sa ikaw ay opisyal na manungkulan. Sinabi ni Ziyahang sa isang hindi alipin o mapagmataas na paraan. Kung gayon, sa sobrang galit ni Gu Xinghe ay tumawa na lang siya. Iyon ang unang beses niyang pumunta sa Jingdo Martial Arts Association ngayon, at nabugbog na siya. Paanong hindi magagalit si Gu Xinghe? Ziyahang, tingnan natin ang tungkol dyan. Pagkatapos sabihin ito ni Gu Xinghe, tumalikod siya at umalis. Pagkaalis niya, baka sa mukha ni Ziyahang ang pag-aalala. Puntong hininga, ito ay magiging mahirap, bulong ni Ziyahang. Inilibot niya ang kanyang tingin sa mga tao, kinuyam ang kanyang mga kamao at sinabing, lahat, magmadali at pumasok. Natatakot ako na hindi na ako magiging presidente ng mas matagal. President Ziya, huwag kang mag-alala, hindi namin hahayaang mawala ka sa posisyong ito, sa sandaling ito, may tumayo at nagsabi. Siguradong gagawin ng pamilyang Chu ang lahat para protektahan ka. Gayon din ang gagawin ng pamilya Kong. Gayon din ang gagawin ng pamilya Zuang. Ilang sandali, tumayo ang lahat sa gilid ni Ziyahang.
Nang makita ito, hindi napigilan ni Chinyu na itaas ang kanyang kilay. Si Ziyahang ay medyo matalino. Siya ay orihinal na nasa parehong panig ng lahat ng mga kapitalista, kaya ang kanyang koneksyon sa mundo ng martial arts ay medyo mahina. Ngayon na muli siyang nakatayo sa tabi ng lahat ng mga pangunahing pamilya, ito ay talagang isang magandang bagay para sa kanya. Capital versus ang rurok ng martial arts. Mahirap sabihin kung sino ang mas mahina. Pagkatapos noon, muling inilabas ni Ziyahang ang token. Inilagay niya ang token sa pinto, at dahan-daang bumukas ang pinto. Kasunod ng boss, ang mga alon ng napakapayapa at sagradong panloob na chi ay ibinubuga. Ito ay usap-usapan na ang lugar na ito ay isang lupain ng matinding yang at hindi apektado ng kasamaan, sabi ng isang tao. Ads by Pop Future. Manam, kung gusto mong pumasok sa Scripture Pavilion, dapat may puso kang mabait. Kung nakapatay ka ng napakaraming tao, tatanggihan ka. Walang sinabi si Chinyu. Itinaas niya ang kanyang paa at humakbang papasok sa Scripture Pavilion. Sa sandaling iyon, biglang naramdaman ang puso ni Chinyu na parang tinusok ng karayom. Hindi lamang iyon, ngunit naramdaman din ni Chinyu na ang kanyang katawan ay nasa ilalim ng napakaraming pagtutol. Naging sanhi ito ng pagbabago sa ekspresyon ni Chinyu. Inilibot niya ang kanyang tingin sa karamihan at napagtantong siya lang ang may ganoong reaksyon. Maaaring totoo ang sinabi nila tungkol sa pagpatay. Kumunat ang noo ni Chinyu. Sa panahong ito, napakaraming tao ang napatay ni Chinyu. Isa pa, pabigat ng pabigat ang balak na pagpatay sa loob niya. Tulad ng inaasahan sa Scripture Pavilion, naisip ni Chinyu sa loob. Pilit niyang tiniis ang paglaban na ito at sinubukan niyang magmukhang kalmado. Pagkatapos nilang tumuntong sa Scripture Pavilion, ang unang nakita ay isang matayog na tore. Ang buong Scripture Pavilion ay may kabuoang 4 na antas, at ang mga aklat ay inilagay sa bawat antas. Ang ilan sa mga aklat na ito ay idinagdag ng mga susunod na henerasyon, at mayroon ding mga sinaunang aklat na naipon sa loob ng maraming taon. 2 malaking kaligrafya at mga kwadro na gawa ang nakasabit sa gitna, na tila napakasagrado. Puntong hininga, ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na napahiya ako ng ganito, hindi napigilan ni Zhuang Teng na sabihin ang galit. Oo, paano kung nanggaling siya sa Mystic Realm? Hindi ko talaga alam kung saan niya nakukuha ang sense of superiority niya. Sa ugali niya, hindi niya kami siniseryoso. As if mas superior siya sa atin. Sa kabutihang palad, kumilos si Brother Chin at tinulungan kaming ilabas ang aming galit, nakangiting sabi ni Chu Heng. Brother Chin, nanalo ka ng kaluwalhatian para sa amin. Tinulyapan siya ni Chinyu at sinabing, hindi ako nanalo ng kaluwalhatian para sa iyo. At saka, kapag nakipag-ugnayan kayo sa iba, hindi ba't palagi kang nakahihigit? Magandang bagay din na hayaan kayong matikman ito. Pagkatapos sabihin ito, nanguna si Chinyu at naglakad pasulong, naiwan ang lahat na nakatingin sa isa't isa. Tulad ng sinabi ni Chinyu, sila ay ipinanganak na may pilak na kutsara sa kanilang bibig at nakatayo sa tuktok. Paano nila malalaman kung ano ang pakiramdam ng minamaliit, tulad ng mga nakatira sa ibaba? Kabanata 823, Pag-unawa sa Divine Rank Spell. Madilim ang liwanag sa Scripture Pavilion. Tiniis ni Chinyu ang sakit sa kanyang katawan habang iniskan niya ang kanyang paligid. Ang una, pangalawa, at pangatlong antas ng mga talaan ay karaniwang mga spellang. Ang ika-4 na antas ay ang pag-unlad ng kasaysayan ng martial arts. Hindi napigilan ni Chinyu na sabihin sa mahinang boses, may 3 buong antas ng spell. Natatakot ako na hindi ganoon kadaling mahanap ang spirit binding spell. May 3 araw lang si Chinyu. Ang paghahanap ng spirit binding spell ay walang alinlangan na parang naghahanap ng karayom sa isang dayami. Ngunit sa ngayon, walang ibang paraan si Chinyu. Isang libro lang ang kaya niyang hanapin sa bawat pagkakataon. Mayroong maraming mga libro, marami sa mga ito ay minana mula sa Budismo. Sunod-sunod na kinuha ni Chinyu ang libro. Sa isang kisap mata, kalahating araw na ang lumipas, ngunit hindi pa rin niya nakita ang spirit binding spell.
Sa pagtingin sa bilis ni Qin Yu, hindi naiwasang magtanong ni Zhuang Teng ng may pagtataka, Brother Qin, napakaraming spell, ngunit wala ni isa sa kanila ang angkop para sa iyo. Sumulyap si Qin Yu sa kanya at walang kwentang sinabi, oo, wala sa kanila ang angkop sa akin. Nag-isip sandali si Zhuang Teng at nakangiting sinabi, Brother Qin, may alam akong spell na napakaangkop para sa iyo. Dahil doon, mabilis na naglakad si Zhuang Teng patungo sa isang pavilion ng libro. Ilang sandali pa, bumalik siya na may hawak na spellbook. Ibinigay ni Zhuang Teng ang spellbook na ito kay Qin Yu at sinabing, ito ay isang divine rank spell. Ito ay ganap na tumutugma sa iyong pisikal na katawan. Maaari mo itong subukan. Kinuha ni Qin Yu ang libro at napagtanto na ang pangalan ng spell na ito ay ang sagradong pangangatawan ng Vajra. Ito ay katulad ng saintly body technique ni Qin Yu. Ito ay lubos na magpapataas ng katatagan at lakas ng pisikal na katawan. Gayunpaman, kumpara sa saintly body technique, ang sagradong pangangatawan ng Vajra ay halatang mas malakas. Ang saintly body technique ay isang basic technique lamang. Sa kasalukuyang Qin Yu, wala na itong gaanong silbi. Ito ay talagang isang magandang pamamaraan. Medyo nababagay ito sa akin. Bahagyang tumango si Qin Yu. Ads by Pop Future. Pagkatapos, tumingin siya kay Zhuang Teng at ngumiti. Salamat. Ikinaway ni Zhuang Teng ang kanyang kamay at sinabi, Brother Qin, hindi mo kailangang maging magalang. Nakikita rin ni Qin Yu na medyo banayad ang personalidad ni Zhuang Teng. Siya yung tipo ng tao na walang handang masaktan. Qin Yu, talagang maglakas loob kang tanggapin ito. Sa sandaling ito, isang binata ang lumakad mula sa hindi kalayuan. Sumulyap si Qin Yu sa kanya at kumunat ang noo. Sino ka? Walang pakialam na sinabi ng binata, ang pangalan ko ay Teng Hui. Galing ako sa CCT. Teng Hui. Nang marinig ang pangalang ito, may naisip si Qin Yu. Ano ang relasyon mo kay Teng Gong ng CCT? Sinabi ni Teng Hui na may mahinang ngiti, si Teng Gong ang aking biolohikal na tiyuhin. Naunawaan kaagad ni Qin Yu. Nagkaroon siya ng alitan kay Teng Gong noon, kaya ang Teng Hui na ito ay natural na may galit sa kanya. Tama si Teng Hui. Talagang imposible para sa iyo na maunawaan ang spell na ito ng divine rank. Sa oras na ito, lumakad din si Kung Yon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Qin Yu. Malamig na ngumuso si Kung Yon, upang maunawaan ang spell ng divine rank, tatagal ito ng kahit isang linggo. At ito ay isang napakabilis na bilis. At 3 araw lang kami binigyan ni Zia Hang. Ano sa tingin mo ang magagawa mo sa spell na ito ng divine rank? Nagpatuloy din si Zhuang Teng, iyan ang katotohanan. Sa amin, ang pinakamabilis na nakaintindi ng spell ay si Yan Jinyao. 6 na araw din ang inabot niya para maunawaan ang spell ng divine rank. Niyugyug ni Qin Yu ang sagradong katawan ng Vajra sa kanyang kamay at ngumiti. Hindi ko naman kailangan ng 3 araw. Sa karamihan, 1 araw at mauunawaan ko ang sagradong pangangatawan na ito ng Vajra. Hindi ito ang unang pagkakataon na naintindihan ni Qin Yu ang isang spell ng divine rank. Sa mga alaalang iniwan ng kanyang ama, mayroon ding mga spell ng divine rank. Ads by Pop Future. Halimbawa, gumamit lamang si Qin Yu ng wala pang 1 araw upang matagumpay na maunawaan ang 9 na absolute beginning slashes. Marunong talaga siyang magyabang, nginisya ni Teng Hui. Kahit nasubukan mong intindihin ang isang Earth rank spell, aabutin ito ng hindi bababa sa 3 araw. Mr. Qin, talagang hindi ganoon kadaling maunawaan ang spell ng divine rank. Lumakad din si Yao Meng para payuhan siya. Sa halip na mag-aksaya ng 3 araw sa spell na ito ng divine rank, mas mabuting pumili ng Earth rank spell. Miss Yao, naalala ko na gumamit ka ng 4 na araw para matagumpay na maunawaan ang spell ng divine rank, tama ba? Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Chu Hidao. Bakas ng pagkagulat ang bumalatay sa mukha ng lahat. Si Miss Yao ay talagang mas mabilis kaysa kay Yan Jinyao. Akala ko ay sinira ni Yan Jinyao ang record na may 6 na araw. Hindi ko akalain na 4 na araw lang gagamitin ni Miss Yao. Mahinhin na sinabi ni Yao Meng, swerte lang ako. Karaniwan, kailangan ko ng kahit 1 linggo. Sok!
Ang humble talaga ni Miss Yao. Napabuntong hininga si Chu Heng. Chinyu? Dapat kang lumipat sa ibang spell. Kulang ako sa konsiderasyon ngayon lang, walang magawang sabi ni Zhuang Teng. Hindi, gagawin nito. Niyugyug ni Chinyu ang sagradong katawan ng Vajra sa kanyang kamay. Sabi ko, kailangan ko lang ng isang araw para maunawaan ang sagradong katawan ng Vajra na ito. Kaya mo talagang magyabang, may nanunuya. Ikaw, Chinyu, ay talagang malakas, ngunit posible bang maging magaling ka sa lahat ng bagay? Pinag-cruise ni Teng Hui ang kanyang mga braso at ninisyan. Kung mauunawaan mo ang sagradong katawan ng Vajra sa isang araw, ako, si Teng Hui, ay kakain ng Shea asterisk T habang nakatayo sa aking ulo. Tinaas ni Chinyu ang kanyang kilay at sinabing, talaga. Gumisi si Teng Hui. Kung naiintindihan mo ang isang spell ng divine rank sa isang araw, gagawin ko ang lahat ng gusto mong gawin ko. Deal. Hindi nag-aksaya ng oras si Chinyu sa kanya. Kinuha niya ang libro at pumunta sa gilid. Ads by Pop Future. Nang makita ito, lahat ay umiling ng walang magawa. Maging si Yao Meng ay nakaramdam ng kawalan ng magawa. Sa kanyang opinyon, imposible para kay Chinyu na maunawaan ang isang spell ng divine rank sa isang araw. Sa madaling salita, walang makakaintindi ng spell ng divine rank sa isang araw. Masyadong mapagmataas si Chinyu, walang magawang sabi ni Yao Meng. Gumuso si Kung Yun at sinabing, tinatawag mo bang mapagmataas ang paggawa ng isang bagay na imposible? Sa aking palagay, ito ay purong katangahan. Gumiti si Yao Meng at hindi umimik. Hindi sineseryoso ng lahat ang postahan ni Chinyu at Teng Hui. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang opinyon, hindi ito magagawa ni Chinyu. Lumipas ang oras sa bawat minuto. Sa isang kisap mata, unti-unting nagdilim ang langit. 4 na oras na ang lumipas mula nang maunawaan ni Chinyu ang spell. Ang bawat isa ay may hawak na spellbook sa kanilang mga kamay, ngunit karamihan sa mga ito ay mga spell sa Earth rank. Sa sandaling ito, kumikinang ang katawan ni Yao Meng at naunang tumayo. Tinapa niya ang kanyang makatarungang leeg na para bang siya ay pagod na pagod. Pagkatapos, sunod-sunod na nagising si Kung Yun at ang iba pa. Mas mabilis ka talaga sa akin. Bahagyang kumunot ang noo ni Kung Yun nang makita si Yao Meng, na unang nagising. Gumiti si Yao Meng at sinabing, ngayon ko lang naintindihan. Miss Yao? Mahinhin ka na naman. Lumakad pasulong si Xiao Yuan at nakangiting sinabi. I have to say, nakakainggit talaga ang bilis ni Miss Yao. Bahagyang tumango rin si Chu Hidao. Habang ang lahat ay nambobola kay Yao Meng, ang katawan ni Chinyu ay biglang naglabas ng mga sinag ng gintong liwanag. Pinalibutan ng liwanag na ito ang katawan ni Chinyu na parang lumulutang na gintong sopas. Hindi nagtagal, isang bakas ng panloob na chi ang lumabas sa katawan ni Chinyu. Ano? Ano ang ibig sabihin nito? Saglit na nanlaki ang mata ng lahat. Hawak niya ang Vajra na sagradong pangangatawan. Ang eksenang ito, parang eksenang naiintindihan niya ang sagradong pangangatawan ng Vajra. Paanong posible? Naintindihan niya ang spell ng divine rank sa loob ng 4 na oras. Kabanata 824, Pag-unawa muli. Naglabas ng sagradong gininto ang liwanag ang katawan ni Chinyu. Ang liwanag na ito ay sobrang init, na nagpapaliwanag sa buong unang antas ng Scripture Pavilion. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, ang kanilang mga ekspresyon ay lubhang komplikado. Paano? Paano ito posible? Hindi napigilan ni Kung Yun ang pagkayam ng kanyang mga kamao. Siya, na lubhang mapagkompetensya, ay hindi matanggap ito sa sandaling ito. Ang magagandang mata ni Yao Meng ay puno ng pagtataka. Sa loob lamang ng 4 na oras, naintindihan na niya ang isang spell ng divine rank. Ito ay talagang, masyadong exaggerated. Buzz! Habang nagtatagpo ang liwanag, ang spell ni Chinyu ay maaaring ituring na ganap na naiintindihan. Bahagya niyang binuksan ang kanyang mga mata. Ang unang pumasok sa kanyang paningin ay ang gulat na ekspresyon ng lahat. Tumayo si Chinyu mula sa lupa at nakasimangot. Gaano katagal ko ginamit? Kuya Chin, 4 na oras at 5 minuto lang ang ginamit mo. Sabi ni Zhuang Teng na may kaunting pananabik.
Talagang hindi naririnig ang pag-unawa sa spell ng Divine Rank sa loob ng 4 na oras. Talagang minaliit ka namin ngayon. Ngumiti si Yao Meng at sinabing, Mr. Nakakainggit talaga ang talento ni Qin. Gayunpaman, kumunot ang noo ni Qin Yu at sinabing, talagang tumagal ito. Nang sabihin niya ito, hindi napigilan ng lahat na imulat ang kanilang mga mata. Medyo katawa-tawa kung magpanggap. Gayunpaman, sa puso ni Qin Yu, talagang naisip niya na ito ay masyadong matagal. Dahil masyadong malakas ang layunin ng pagpatay ni Qin Yu, natural na naapektuhan ang kanyang estado ng pag-iisip, kaya bumagal siya. Kung hindi, tiyak na mas mabilis siya. Ads by Pop Future. Ibinalik ni Qin Yu ang sagradong pangangatawan ng Vajra sa orihinal nitong posisyon. Sa harap ng papuri ng lahat, isa-isa silang pinasalamatan ni Qin Yu. O di ba may nagsabi lang nakakain siya ng she**t habang nakatayo sa ulo niya. Dama po ang tingin ni Qin Yu kay Teng Hui. Ang ekspresyon ni Teng Hui ay agad na naging sobrang pangit. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi, siguro matagal mo nang naintindihan ang sagradong pangangatawan ng Vajra. Kanina ka lang nagpapanggap sa amin. Nang sabihin ang mga salitang ito, tila nag-react ang lahat. Tama yan. Paano kung na-master na ni Qin Yu ang Vajra Sacred Physique Technique? Sa pagtingin sa mga ekspresyon ng lahat, hindi maiwasan ni Qin Yu ang umiling. Kung hindi ka maniniwala sa akin, mauunawaan ko ang isa pang spell ng Divine Rank, sabi ni Qin Yu. Tumingin siya kay Teng Hui at sinabing, maaari kang pumili. Kahit sino sa kanila ay ayos lang. Kinagat ni Teng Hui ang kanyang mga ngipin at mabilis na tumalikod para maglakad patungo sa aparador ng mga aklat. Maingat siyang pumili mula sa aparador ng mga aklat at sa wakas ay naglabas ng libro at inihagis kay Qin Yu. Mayroong ilang mga salita na nakasulat sa aklat, ang libong mga kamay ng Diyos Buddha. Ang spell na ito ay isa ring Divine Rank spell, at mas mahirap itong intindihin kumpara sa Vajra Sacred Physique ngayon lang. Kung naiintindihan mo ang libong kamay ng Diyos Buddha na ito, maniniwala ako sa iyo. Malamig na sabi ni Teng Hui. Tumango si Qin Yu at sinabing, okay, walang problema. Ngunit, kung mauunawaan ko ang libong kamay ng Diyos Buddha na ito, hindi ito magiging kasing simple ng pagkain ng isang tumpok ng tae. Makakakuha ka ng 2 tambak. Pagkatapos sabihin ito, hindi na pinansin ni Qin Yu si Teng Hui. Kinuha niya ang spell sa gilid at nagpatuloy sa pag-unawa. Sa pagkakataong ito, lahat ay tumitig kay Qin Yu nang may sabik na mga mata. Gusto rin nilang makita kung naiintindihan ni Qin Yu ang isang spell ng Divine Rank sa isang araw. Lumipas ang oras sa bawat minuto, at sa isang kisap mata, 3 oras na ang lumipas. Sa loob ng 3 oras na ito, hindi binuksan ni Qin Yu ang kanyang mga mata. Ads by Pop Future. Ang mga sinag ng liwanag mula sa spell na ito ay pumasok sa isip ni Qin Yu. Hindi nagtagal, 4.5 oras na ang lumipas, ngunit hindi pa rin iminulat ni Qin Yu ang kanyang mga mata. Dahil dito, nakahinga ng maluwag si Teng Hui. Malamig siyang ngumuso at sinabing, sinabi ko sa iyo na imposible para kay Qin Yu na maunawaan ang isang spell ng Divine Rank ng napakabilis. Mukhang matagal na niyang naintindihan ang sagradong pangangatawan ng Vajra. Dahil dito ay bahagyang gumaan ang loob ng lahat. Kung tutuusin, kung talagang naiintindihan niya ang isang spell ng Divine Rank sa loob ng 4 na oras, magiging sobrang pressure para sa lahat. Sinasabi ng lahat na si Qin Yu ay may mahusay na talento at kayang sugpuin ang kanyang mga kapantay. Sa tingin ko, mayabang lang siya. Gumuso si Teng Hui at tumalikod para umalis. Sa sandaling ito, muling naglabas ng gininto ang liwanag ang katawan ni Qin Yu. Ang banal na panloob na Qi na iyon ay muling kumalat. Ang figure ni Teng Hui, na aalis na sana, ay biglang nanlamig sa lugar. Ang kanyang noo ay natatakpan ng patong-patong na pawis, at ang kanyang ekspresyon ay sobrang pangit. Ang boses ni Qin Yu ay nanggaling sa likuran. Dahan-dahan siyang tumayo, nilalaro ang Thousand Hands Book na ito ng God Buddha, at sinabing, kailangan kong sabihin, mukhang mas mahirap intindihin ang teknik na ito. Napakagaling ni Kuya Qin. Pinigyan ni Zhuang Teng ng thumbs up si Qin Yu. Sa 10 oras na ito, naintindihan mo ang 2 spell ng Divine Rank.
Kung lumabas ito, natatakot akong malaglag ang panga ng mga tao. Hindi tayo karapat-dapat na banggitin sa harap ni Brother Chin. Napangiti si Chinyu. Lahat naman, masyado kayong magalang. Maswerte lang ako. Pagkatapos, iniabot ni Chinyu ang libong kamay ng Diyos Buddha kay Zuangteng. Pagkatapos, bumagsak ang tingin ni Chinyu kay Teng Hui. Teng Hui? May sasabihin ka ba ngayon? Mahinahong tanong ni Chinyu. Ads by Pop Future. Hinanda ni Teng Hui ang sarili at tumalikod. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, wala kang awa. Yun lang. Kailangan mong kumain ng 2/3 ng tae, sabi ni Chinyu na may mahinang ngiti. Napahiya si Teng Hui kaya nagalit siya. Sino ang nakakaalam kung naintindihan mo na ang libong kamay ng Diyos Buddha? Teng Hui? Medyo sobra-sobra ang sinabi mo, iginala ni Zuangteng ang kanyang mga mata at sinabi. Pinili mo ang spell. Hindi kaya alam ni Chinyu ang lahat ng uri ng spell. Tama na yan. Kung gusto mong bumalik sa iyong salita, sabihin lang na gusto mong bumalik sa iyong salita. Huwag kang gumawa ng dahilan para sa iyong sarili. Namula ang mukha ni Teng Hui, at halatang galit na galit siya. Tinulyapan siya ni Chinyu at sinabing, ang Scripture Pavilion ay isang sagradong lugar. Hindi bagay na kumain ka ng She*T dito. Pag-usapan natin ito pagkatapos nating makalabas. Hindi napigilan ni Teng Hui ang buntong hininga. Kung kumain siya ng She*T sa harap ng napakaraming tao, tiyak na mapapahiya ang pamilya Teng. Hangga't aalis ako sa Scripture Pavilion na ito, kailangan kong mag-isip ng paraan para makawala. Nagpa siya si Teng Hui. Hindi na pinansin ni Chinyu si Teng Hui. Inis kanya ang kanyang paligid at mabilis na sumuko sa ideya ng paghahanap ng spirit binding technique. Imposibleng mahanap niya ang spirit binding technique sa loob ng maikling panahon ng mag-isa. Mukhang, kailangan ko pang salakayin ang Jingdo Martial Arts Association, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Sa ganitong paraan lamang siya makapasok sa Scripture Pavilion ng walang katapusan. Siyempre, mas makakabuti kung mabibihag niya si Gu Xinghe ng buhay. Imposibleng tumanggi si Gu Zizhe na ipagpalit ang spirit binding technique para sa kanyang anak. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Chinyu. Tumalikod siya at umalis sa unang palapag bago tumungo sa ika-4 na palapag. Ang ika-4 na palapag ay nagtala ng kasaysayan ng pag-unlad ng martial arts. Gusto ni Chinyu na makita ang babaeng nakamaskara 10,000 taon na ang nakararaan. Pati na rin, ang mga historical record ng kanyang ama. Nagtungo siya hanggang sa ika-4 na palapag. Ang ika-4 na palapag ay tila napakalawak. May 8 libro lang sa malaking palapag. Ang 8 aklat na ito ay nagtala ng magkakaibang edad. Ang pinakamaliit ay nagtala ng halos 200 taong halaga ng impormasyon tungkol sa mundo ng martial arts. Kabanata 825, mga alingaw-ngaw ng tagapangalaga at ang babaeng nakamaskara. Kinuha ni Chinyu ang libro. Iilan lamang ang mga simpleng salita na nakasulat sa aklat, Modern History of Martial Arts. At ang aklat na ito ay nailimbag, na sapat na upang patunayan na ang aklat na ito ay isinulat ng mga susunod na henerasyon. Hindi makapal ang buong libro, ilang dosenang pahina lang. Kung ikukumpara sa iba pang 3 aklat, ang aklat na ito ay mukhang napakanipis. Mukhang ang kasaysayan ng martial arts ay naitala sa modernong panahon. Hindi maiwasan ni Chinyu ang umiling. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at binuksan ang unang pahina. Ang unang bagay na nakita ay ang pangalan ng may akda. Ang pangalan ng may akda ay Piedmont. Maliban doon, walang ibang impormasyon. Kinuha ni Chinyu ang libro at naghanap ng sulok na mauupuan. Pagkatapos, sinimulan niya itong basahin ng mabuti. Kahit na ang nilalaman ng aklat na ito ay hindi gaanong, ito ay medyo detalyado. Mula sa pag-unlad ng 200 taon na ang nakaraan hanggang 20 taon na ang nakaraan, lahat ng uri ng mga kaganapan, malaki at maliit, ay kasama. Kumugol ng buong 3 oras si Chinyu, ngunit wala pa rin siyang nakikitang anumang bagay na nauugnay sa kanyang ama. Kakaiba. Kumunat ang noo ni Chinyu. Ayon sa paglalarawan ni na Old Mr. Yan at Gu Taichu, ang kanyang ama ay dapat na isang nangungunang eksperto.
Pagkatapos ng lahat, nag-iwan siya ng mabigat na marka sa kamakailang kasaysayan ng martial arts. Ngunit ngayon, natuklasan ni Chinyu na walang anuman tungkol sa kanyang ama. Walang kahit isang tao na may apelyidong Chin. Natahimik si Chinyu saglit bago siya nagpatuloy sa pagbabasa. Gabi na noon. Natulog na ang maraming young masters ng mga maharlikang pamilya sa unang palapag. Ads by Pop Future. Gayunpaman, si Chinyu ay nagbabasa pa rin ng may labis na interes. Sa sandaling ito, nakita ni Chinyu ang isang mahalagang piraso ng impormasyon. Mga 100 taon na ang nakalipas, mayroon pa ring mga martial saints sa mundong ito. Noong panahong iyon, nagkaroon na ng hugis ang Jingdu Martial Arts Association. Matagal na nilang kontrolado ang karamihan sa mga martial saints sa mundong ito. Masasabing kontrolado na nila ang buong mundo ng martial arts. Gayunpaman, ang mga martial saints ay may malaking impluwensya sa mundong ito. Ang isang martial saint ay sapat na upang maimpluwensyahan ang pambansang istruktura sa oras na iyon. Dahil kontrolado ng Jingdu Martial Arts Association ang napakalakas na puwersa, natural na ito ay isang kalamidad. Nagpatuloy ang sitwasyong ito hanggang 70 taon na ang nakalilipas. Ang Jingdu Martial Arts Association ay lumakas din at mas ambisyoso. Sa kritikal na sandaling ito, isang lalaki na nag-aangking tagapag-alaga ay pumatay ng higit sa 30 martial saints ng Jingdu Martial Arts Association sa isang hininga. Nang makita niya ito, hindi mapigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga. Pumatay ng higit sa 30 martial saints sa isang hininga. Anong uri ng mabigat na kapangyarihan ito? Itong guardian, sino siya? At ano ang binabantayan niya? Hindi mapigilan ni Chinyu na medyo maguluhan. Nagpatuloy si Chinyu sa pagbabasa. Napakakaunting mga tala ng guardian sa aklat. Gayunpaman, mula sa mga paglalarawan sa pagitan ng mga linya, masasabi ng isa na ang lakas ng tagapangalaga na ito ay higit pa kaysa sa lakas ng isang martial saint. Sa pagtataas ng kanyang kamay, ang lupa ay nagdilim. Wala sa 10 martial saints ang naligtas. Sa 3 magkakasunod na araw, 30 martial saints ang napatay. Ang mga linyang ito ng mga salita ay sapat na upang patunayan na ang tagapangalaga ay higit na makapangyarihan kaysa sa isang martial saint. Hindi napigilan ni Chinyu na magtanong sa malalim na boses, hindi kaya dahil sa pag-iral nitong guardian kaya nagtago ang martial saint sa mystic realm. Gayunpaman, ito ay medyo kakaiba. Wala ng martial saints sa mundong ito. Simula noon, wala ni isang martial saint ang lumitaw. Ads by Pop Future. Kung ang tagapangalaga ay maaaring pumatay ng isang buhay na martial saint, bakit kailangan niyang higpitin ang mga tao sa paghakbang sa martial saint realm? Maaaring ang isang tagapangalaga ay maaaring puwersahang paghigpitin ang kaharian ng martial saint sa ibaba ng kaharian ng martial saint. Pamulong si Chinyu sa mahinang boses. Ito ay halos imposible. Kung iyon ang kaso, ang isang tagapangalaga ay hindi na isang tao at malamang na magiging bahagi ng heavenly daw. Maaaring may iba pang dahilan, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Ibinaba ni Chinyu ang kanyang ulo at patuloy na tumingin sa ibaba. Simula noon, ang Jingdu Martial Arts Association ay dumanas ng matinding dagok, at wala ng mga martial saints sa buong asosasyon. Ngunit gayunpaman, ang Jingdu Martial Arts Association pa rin ang pinakamakapangyarihang organisasyon sa mundo ng martial arts. Kasabay ng pag-unlad ng teknolohiya, ang Jingdu Martial Arts Association ay nagsimula ring magsikap na magbago, desperadong sinusubukang lagyan ng label ang sarili bilang isang opisyal na miyembro ng mundo ng martial arts. Sa mga sumunod na dekada, ang Jingdu Martial Arts Association ay gumawa ng 12 martial marquises. Sa kanila, mayroon pang ang mga taong nakapasok sa kalahating hakbang na martial saint realm. Pagkatapos ng kalahating hakbang na martial saint realm, gumamit sila ng mga makalangit na materyales at makalupang kayamanan upang suportahan sila, ngunit hindi pa rin sila makatuntong sa martial saint realm. Nahirapan silang umasenso kahit kaunti. Hinanap ng asosasyon kung saan-saan ang dahilan, ngunit wala pa ring bakas nito. Nang makita ito, hindi napigilan ni Chinyu na umiling at sinabing, mukhang kahit ang Jingdu Martial Arts Association ay hindi mahanap ang dahilan.
Malinaw, sinubukan nilang pasukin ang mga tao sa Martial Saint Realm, ngunit sa kasamaang palad, nabigo sila. Pagkatapos noon, sinubukan nilang anyayahan silang pumasok sa Mystic Realm para mag-cultivate, ngunit hindi pa rin sila makapasok sa Martial Saint Realm. Nang lingunin niya, isa pang talata ng mga salita ang nakakuha ng atensyon ni Chinyu. Nagdulot ito ng pagkagulat kay Chinyu. Sa madaling salita, kahit na pumasok sa Mystic Realm para mag-cultivate, hindi pa rin nakapasok ang isang half-step Martial Saint sa Martial Saint Realm. Puno ng pagtataka ang mukha ni Chinyu. Nangangahulugan ito na kahit si Gu Xinghe at ang iba pa ay hindi makapasok sa Martial Saint Realm. Ads by Pop Future. At si Gu Zizhen at ang iba pang umiiral na Martial Saints ay pawang mga figure mula sa 100 taon na ang nakakaraan. Nakapasok na sila sa Martial Saint Realm 100 taon na ang nakalipas. Ano ang dahilan nito? Lalong nabigla si Chinyu. Kung ito ang kaso, hindi ito sanhi ng pagkaubos ng espiritual na enerhiya. Ito ay dahil walang kakulangan ng espiritual na enerhiya sa Mystic Realm. Hindi nakakagulat na sabihin ng mga tao na ang Martial Marquesas ang pinakamalakas na tao sa mundo, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Pagkatapos, binasa ni Chinyu ang buong libro. Maliban sa mga nilalamang ito, hindi interesado si Chinyu sa iba pang nilalaman. Ito ay dahil hindi maintindihan ni Chinyu ang mga talaan ng maraming tao at mga gawa. Ibinalik ni Chinyu ang libro. Hinawakan niya ang kanyang baba at sinabi sa mahinang boses, ito ay nangangahulugan na walang sinuman sa panahong ito ang makakapasok sa Martial Saint Realm. At ang Martial Saint sa ilalim ng kontrol ng Jingdu Martial Arts Association ay hindi nang ahas na lumitaw dahil sa pagkakaroon ng mga Guardians. Naalala ni Chinyu ang sinabi ng Pavilion Master. Sinabi niya na siya ang makakasira sa deadlock na ito. Kung talagang tumuntong ako sa Martial Saint Realm, ako lang ang tatahak sa Martial Saint Realm sa nakalipas na 100 taon, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, unti-unting lumiwanag ang langit. Hindi nang ahas si Chinyu na mag-aksaya ng oras. Iningatan niya ang aklat na ito at ipinagpatuloy ang pagbabasa sa natitirang 3 aklat, naghahanda na maghanap ng impormasyon tungkol sa babaeng nakamaskara. Ayon sa mga talaan ng lalaking may bigot, ang babaeng nakamaskara na ito ay lumitaw 10,000 taon na ang nakalilipas. Sa makatuwid, direktang kinuha ni Chinyu ang pinakaunang libro. Sa kasamaang palad, ang mga salitang naitala sa aklat na ito ay lubhang kakaiba, hindi maintindihan ni Chinyu ang isa sa mga ito. Walang magawa, walang ibang pagpipilian si Chinyu kundi ibaba ang libro at piliin ang librong may kasaysayan ng martial arts mula 5,000 taon na ang nakalilipas. Kahit na ang mga salita sa aklat na ito ay pare-parehong komplikado, maswerte na si Chinyu ay natuto ng mga sinaunang karakter noong siya ay nasa unibersidad, kaya halos hindi niya ito maintindihan. Dahan-dahan niyang binuksan ang libro at binuklat ito sa napakabilis na bilis, sinusubukang maghanap ng mga tala na may kaugnayan sa babaeng nakamaskara. Makalipas ang halos 1 oras, sa wakas ay nakita ni Chinyu ang mga record na may kaugnayan sa babaeng nakamaskara. Walang kapantay na tingin, nakatikip ang maskara sa kanyang mukha, pumapatay ng mga tao nang hindi kumukurap. Isang linya ng mga salita ang pumasok sa mga mata ni Chinyu. Kabanata 826, ang alamat ng babaeng nakamaskara. Ayon sa paglalarawang ito, malinaw na naitala ang babaeng nakamaskara. Agad na tumingin sa ibaba si Chinyu. Nakita niya ang isang malaking hilera ng makapal na nakasulat na mga talata sa ibaba, na lahat ay puno ng mga tsismis tungkol sa babaeng nakamaskara. Ayon sa mga tala sa aklat na ito, ang babaeng nakamaskara ay biglang lumitaw 5,000 taon na ang nakalilipas at pumatay ng hindi mabilang na tao. 5,000 taon na ang nakalilipas, iyon ang unang pagkakataon na matagumpay siyang muling nagkatawang tao, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Dahil nakita ni Chinyu ang babaeng nakamaskara sa Immortal Slaying Sect. Sa oras na iyon, napuksa na niya ang buong sekta ng Immortal Slaying Sect, at ang panahong iyon ay 10,000 taon na ang nakalilipas. Ipinagpatuloy ni Chinyu ang pagbabasa at binasa ang buong artikulo. Matapos basahin ito, nalaman niyang ang babaeng nakamaskara na ito ay nakapatay nga ng hindi mabilang na tao 5,000 taon na ang nakalilipas.
May mga pinuno ng sekta na namassacre dahil lang sa 2 beses nilang tiningnan siya. Mayroong libo-libong mga disipulo sa sekta, at wala ni isa man ang natira. May mga napatay pa nga dahil lang sa kausap nila sa likod niya. Ang mga lalaki, babae, bata, magulang, at miyembro ng pamilya sa paligid niya ay pinatay niya lahat. Pinatay niya ang kanyang ama noong siya ay 8, ang kanyang ina noong siya ay 12, at ang buong Zhengyang sect noong siya ay 15 taong gulang. Ang kanyang ama ay isang matuwid na tao mula sa isang sikat na sekta, at ang kanyang lakas ay walang kapantay. Siya ay isang nascent soul stage patriarch. Ang kanyang ina ay isang alchemist, at ang kanyang pangalan ay kilala sa buong mundo. Nabasag ang katawan niya sa isang hampas ng palad. Siya ay may hawak na lila na espada sa edad na 18, at sa isang hampas, pinatag niya ang Qingyu Mansion. Ang mga katawan ng 10,000 tao ay nawasak, at ang dugo ay umagos na parang ilog. Siya ay 19, 20. Ito ay isang talaan ng mga aksyon ng babaeng nakamaskara bawat taon. Ads by Pop Future. Siya ay naging pampublikong kaaway ng mundo. Ang mga pangunahing sekta ay minsang ginamit ang lahat ng kanilang lakas upang buhayin ang isang pinakamataas na antas ng elder upang patayin ang babaeng nakamaskara. Gayunpaman, ang huling resulta ay hindi perpekto. Hindi na bumalik ang matanda. Siya ay pinatay sa langit at ang kanyang dugo ay dumanak sa buong langit. Nagbasa si Qingyu ng may takot at kaba. Napatay niya ang isang nascent soul stage cultivator sa edad na 8. Ang nascent soul stage ay katumbas ng isang martial saint. Ayon sa record na ito, ang babaeng nakamaskara ay nakapatay ng hindi bababa sa 100,000 katao, at lahat sila ay mula sa mga kilalang sekta. Lahat sila ay kilala sa martial world. Gayunpaman, ang pinaka hindi naintindihan ni Qingyu ay kung bakit niya papatayin ang mga magulang, na nagsilang sa kanya at nagpalaki sa kanya. Sa kanyang patuloy na pagbabasa, nakita niyang nakatala sa libro na ang taong ito ay may ugali na pumatay ng tao. Ang lahat ay nakabatay sa kanyang mga kagustuhan, at lahat ay maaaring maging target. Ang record ay ganap na natapos. Nagpatuloy si Qingyu sa pagbabasa. Susunod, bawat isang taon, muling lilito ang babaeng nakamaskara. Gayunpaman, hindi siya naging mature at namatay sa kalagitnaan. Sa ganitong paraan, isang beses lang matagumpay na na-reincarnate ang babaeng nakamaskara. Sa buhay na ito ang kanyang pangalawang matagumpay na reinkarnasyon. Hindi maiwasan ni Qingyu na magkaroon ng pangit na ekspresyon. Kung totoo ang nakatala sa aklat na ito, malamang na magiging sakuna si Xiaoyu sa hinaharap. Isang demonyo na kayang pumatay ng mga tao na kasing dali ng isang talam. Ngayong nakapasok na siya sa Martial Saint Realm at natagpuan ang maskara, natatakot ako na walang makakapigil sa kanyang paglaki. Hindi maiwasan ni Qingyu na makaramdam ng kaunting panghihinayang. Kung alam lang niya ng mas maaga, hindi niya ito hahayaang umalis. Kahit papaano, hindi niya dapat siya dinala sa landas ng paglilinang. Kung hindi dahil sa kanya, hindi na sana ginaising ni Xiaoyu ang kanyang mga alaala. Itinabi ni Qingyu ang libro, puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Ads by Pop Future. Ang mga tala sa Scripture Pavilion ay hindi masyadong detalyado, ngunit sa pagitan ng mga linya, may bakas ng takot. Kailangang malaman ng isa na ang mga tala sa aklat ay mula sa 5,000 taon na ang nakalilipas. Sa oras na iyon, ang isang martial saint ay wala, at mayroong hindi mabilang na mga nangungunang magsasaka. Ganunpaman, walang magawa sa kanya, lalo pa sa kasalukuyang panahon. Kung may pagkakataon, kailangan kong mag-isip ng paraan para pigilan siya. Huminga ng malalim si Qingyu. Pinalaya niya ito, kaya natural na kailangan niyang pasanin ang kaukulang responsibilidad. Hindi ipinagpatuloy ni Qingyu ang pagbabasa. Bagamat maraming karakter ang naitala sa aklat na ito, hindi sila kilala ni Qingyu, kaya walang saysay ang pagbabasa. 2 araw na ang lumipas, at ilang araw na lang ang natitira hanggang sa 3 araw. Pagkababa ng hagdan, lahat ay nakalubog pa rin sa kanilang mga spell. Gayunpaman, karamihan sa mga spell na kanilang pinili ay mga spell sa Earth rank. Sa sumunod na panahon, random na pumili si Qingyu ng ilang spell na nababagay sa kanya at nagsimulang maunawaan ang mga ito.
Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. Dumating din si Ziyahang sa pintuan sa tamang oras. Lahat, oras na. Sumunod ka sa akin, sabi ni Ziyahang. Hindi nag-aksaya ng oras ang grupo at sinundan si Ziyahang out ng Scripture Pavilion. Ang paglalakbay na ito sa Scripture Pavilion ay lubos na kapaki-pakinabang para kay Jinyu. Hindi pa banggitin ang 2 spell ng Divine Rank, ang 2 piraso ng impormasyong ito ay sulit. Pagkatapos maglakad palabas ng Scripture Pavilion, nag-usap sina Suang Teng at Jinyu, Brother Chin, masasabi ko, ang iyong ani sa paglalakbay na ito ay dapat ang pinakamalaki. 2 Divine Rank spell, nakakainggit. Napangiti si Jinyu. Swerte lang ako. Ads by Pop Future. Sa puntong ito, binago ni Jinyu ang paksa at nagtanong, by the way, narinig mo na ba ang mga chismis tungkol sa Guardian? Tagapangalaga. Si Suang Teng ay naliligaw. Obviously, wala siyang alam tungkol dito. Narinig ko na. Sa sandaling ito, naglakad si Yao Ming mula sa gilid. Sumulyap si Jinyu sa kanya at binati, Miss Yao. Ngumiti si Yao Ming at sinabi, Brother Chin, pinag-uusapan mo ang tungkol sa kasunduan sa pagitan ng Martial Saint at ng Guardian, tama ba? Tama iyan. Mabilis na tumango si Jinyu. Ano ang alam ni Miss Yao? Ngumiti si Yao Ming at sinabing, hindi ito lugar para pag-usapan. Bakit hindi tayo pumunta sa ibang lugar? Okay. Tumango si Jinyu at sumang-ayon. Akmang aalis na silang dalawa, biglang naglakad si Teng Hui mula sa di kalayuan. Tumayo siya sa tabi ni Jinyu at sinabing may mahinang ngiti, Jinyu, hiniling sa akin ng tiyuhin ko na bigyan ka ng mensahe. Sabi niya wag kang masyadong mayabang. Sa panahong ito, ang martial arts ay wala. Kung wala ang suporta ng kapital, ang lahat ay magiging walang kabuluhan sa huli. Gumisi si Jinyu. Pumalik ka at sabihin mo sa tito mo na ayaw kong makipagkulitin sa kanya. Pero kung maglakas loob siyang i-provoke ako, wala akong pakialam na sirain ang business empire niya. Mayabang. Sabihin ko sa iyo, sa harap ng kapital, langgam ka lang. Huwag masyadong mayabang. May babala si Teng Hui sa kanyang mukha. Pagkatapos sabihin ang pangungusap na ito, tumalikod si Teng Hui at aalis na sana. Tumigil ka. Sa oras na ito, humakbang pasulong si Jinyu at itinaas ang kanyang kamay para idiin sa kanyang balikat. Naramdaman lang ni Teng Hui na parang may malaking bundok sa kanyang balikat, at hindi siya makagalaw. Anong ginagawa mo? Malamig na tanong ni Teng Hui. Hindi siya pinansin ni Jinyu at nagtanong, may malapit bang toilet? Itinuro ni Ziyahang ang isang lugar na hindi kalayuan at sinabing, nandoon ang banyo. Hinawakan ni Jinyu si Teng Hui at sinabing, sundan mo ako. Parang may napagtanto si Teng Hui. Bakas ang gulat sa kanyang mukha at nag-aalalang sinabi niya, ano? Anong ginagawa mo? Gumisi si Jinyu. Nakalimutan ko na ang isang walang katulad mo. Sabihin mo sa akin, bakit ka nagpumilit na pumunta dito para i-provoke ako? Ngayon, ituturing ko itong aral para sa iyo at bilang babala din sa iyong tiyuhin na si Teng Gang. Sumama ka sa akin. Pagkatapos sabihin iyon, hinawakan ni Jinyu si Teng Hui at tumalikod para maglakad patungo sa banyo. Kabanata 827, Larawan ng Tagapangalaga. Sa ilalim ng pagbabantay ng lahat, si Teng Hui ay kinaladkad ni Jinyu sa banyo. Kahit na si Teng Hui ay nagpupumiglas ng buong lakas, hindi ito nagtagumpay. Natuwa rin ang lahat nang makita ito at may mapanuksong ngiti sa kanilang mga mukha. Makalipas ang ilang minuto, isang malababoy na daing ang nagmula sa inidoro. Jinyu? Tiyak na papatayin kita. Ang paos na dagandong ni Teng Hui ay kumalat sa buong Jingdu Martial Arts Association. Pinalakpakan ni Jinyu ang kanyang mga kamay at dumiretso sa pintuan. Kuya Chin, hinayaan mo ba siyang kumain ng tea? Tanong ni Suang Teng na may pagdududa. Ikinalat ni Jinyu ang kanyang mga kamay at sinabing, bilang isang lalaki, natural na kailangan kong tuparin ang aking salita. Naglakad siya hanggang sa pintuan. Sa pintuan, nakasalubong niya ang isang binata. Ang binatang ito ay walang iba kundi si Gu Xinghe. Malamig niyang tiningnan si Jinyu at sinabing may mahinang ngiti, Jinyu, nandito ako para bigyan ka ng ultimatum.
Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang, sabi ni Qin Yu na may malamig na ngiti. Walang pakialam na sinabi ni Gu Xinghe, ibigay mo si Yan Ruozo at maaari kitang iligtas. Maaari ko ring hayaan kang makapasok sa pangalawang Mystic Realm. Ano sa tingin mo? Gumisi si Qin Yu at sinabing, ibigay mo ang iyong ina at mail iligtas ko ang buhay ng iyong aso. Pero kailangan mong tanungin ang iyong ama kung pumayag siya. Ikaw. Biglang namula ang mukha ni Gu Xinghe at ang buong katawan niya ay nanginginig sa galit. Gumisi si Qin Yu. Isa ka lang retard, kaya huwag kang maghanap ng gulo. Ads by Pop Future. Pagkasabi nito, tumalikod si Qin Yu at umalis. Galit na galit si Gu Xinghe kaya nanginig ang buong katawan niya. Tumingin siya sa direksyon ni Qin Yu, at isang masamang tingin ang bumungad sa kanyang mga mata. Kailan mawawala ang kapangyarihan ng martial saint ni Qin Yu? Tanong niya sa matandang katabi niya. Sinabi ng matanda, ang kapangyarihan ng martial saint ni Qin Yu ay mawawala sa kalahating buwan. Okay. Mabangis ang ekspresyon ni Gu Xinghe. Hayaan mo siyang maging mayabang ng ilang araw. Matapos mawala ang kapangyarihan ng kanyang martial saint, ako mismo ang papatay sa kanya. Tuldok tuldok tuldok. Nagpaalam si Qin Yu sa lahat, pagkatapos ay sumakay sa kotse ng pamilya Yao at nagmamadaling tinungo ang pamilya Yao. Habang nasa daan, ngumiti si Yao Meng at sinabing, Mr. Qin, napansin mo ba na simula nang lumitaw si Gu Xinghe, ang salungatan sa pagitan ng mga aristokratikong pamilya at mga ordinaryong martial artist ay tila nabawasan ng malaki. Tumango si Qin Yu at sinabing, oo, ito ang paglipat ng salungatan, ngunit ito ay pansamantala rin. Deep in your bones, mababa din ang tingin mo sa mga ordinaryong tao. Bahagyang bumantong hininga si Yao Meng at sinabing, ang pagkakaiba sa kapaligiran ng pamumuhay ay natural na lilikha ng pagkakaiba sa kaisipan. Sa katunayan, mahirap iwasan ito. Nang marinig ito, tumingin si Qin Yu kay Yao Meng at nginisyan. Hindi naman ganito si Yan Ruozo. Ito rin ang pagkakaiba mo sa kanya. Natigilan si Yao Meng at agad na hindi nakapagsalita. Bagamat magkaibigan sila ni Yan Ruozo, kung tatanungin niya ang kanyang sarili, tiyak na hindi pipiliin ni Yao Meng ang ordinaryong Qin Yu tulad ng ginawa ni Yan Ruozo. Wala siyang lakas ng loob at katapangan. Nagmaneho ang kotse hanggang sa pamilya Yao. Ang tirahan ng pamilya Yao ay mukhang karaniwan. Isa itong bilya sa Yan City. Bagamat isa rin itong mansyon, ito ay napakasama kung ikukumpara sa manor ng ibang pamilya. Inimbitahan ni Yao Meng si Qin Yu sa isang round table sa courtyard at umupo. Sa oras na ito, may naghihintay na sa round table. Ads by Pop Future. Ang taong ito ay walang iba kundi si Wan Gokyong. Brother Qin? Nagkita tayong muli, nakangiting sabi ni Wan Gokyong. Sumulyap si Qin Yu sa kanya at sinabing, kung gusto mong makipag-usap sa akin tungkol kay Yan Ruozo, ipinapayo ko sa iyo na huwag magsalita. Walang magawang umiling si Wan Gokyong at sinabing, ganyan ka ba kaingat? Yan Ruozo. Sabi ko tumahimik ka. Bago pa matapos ni Wan Gokyong ang kanyang mga salita, ang katawan ni Qin Yu ay naglabas ng malakas na aura na nakamamatay. Matapos maramdaman ang nakamamatay na aura na ito, hindi mapigilan ni Wan Gokyong na bahagyang sumimangot. Gokyong, huwag ka nang magsalita pa. Umiling si Yao Meng. Huminga ng malalim si Wan Gokyong at walang pagpipilian kundi ang tumahimik. Hawak ni Yao Meng ang isang tasa ng tsaa at nagsali ng isang tasa para sa kanilang dalawa. Tapos, ngumiti siya at sinabing, Mr. Qin, mangyaring uminom ng tsaa. Miss Yao? Lahat ay abala. Diretso tayo sa punto, sabi ni Qin Yu. Tumango si Yao Meng at nakangiting sinabi, may alam ako tungkol sa Guardian. Pumirma daw ng kontrata ang Guardian sa Jingdu Martial Arts Association at hiniling na huwag ipanganak ang Martial Saint. Simula noon, wala nang Martial Saint sa mundo. Tumango si Qin Yu at sinabing, ngunit ang hindi ko maintindihan ay, bakit walang sino man sa mundo ang makakatuntong sa Martial Saint Realm. Sa sandaling ito, idinagdag ni Wan Gokyong, na nasa gilid, ito ay walang iba kundi ang mga paghihigpit ng natural na kapaligiran. Likas na kapaligiran. Sumulyap si Qin Yu sa kanya. Kung gayon, bakit ang mga tao sa Mystic Realm ay hindi makatuntong sa Martial Saint Realm?
Bahagyang ngumiti si Wan Gokyong at sinabing, Chinyu, sa tingin mo ba ay ibang mundo ang Mystic Realm? To put it bluntly, it's just a home built by the strong. Bahay. Kumunat ang noo ni Chinyu. Sinabi ni Wan Gokyong, parang isang taong nakatira sa isang villa at isang taong nakatira sa isang barong-barong na bayan. Ngunit narito pa rin sila sa mundong ito. Ads by Pop Future. Ang Mystic Realm ay isang puwang na nilikha ng sarili. Hindi stable ang espasyong ito. Kung ikukumpara sa totoong mundo, ang pagkakaiba ay parang langit at lupa. Kung malakas ka, maaari mong basagin ang isang Mystic Realm. Biglang naintindihan ni Chinyu. Kung gayon sino ang tagapag-alaga na ito? Anong klaseng lakas meron siya? Naguguluhan si Chinyu. Ngumiti si Yao Ming at sinabi, ayon sa mga sabi-sabi, ang isang tagapag-alaga ay isang taong nagpoprotekta sa isang mundo. Ang mga maaaring maging tagapag-alaga ay pawang mga top-notch na tao. Ang kanilang lakas ay hindi maisip. Hinawakan ni Chinyu ang kanyang baba at sinabing may pagtataka, kung gayon, sino ang taong pumili ng tagapangalaga? Sabay na itinuro ni na Yao Ming at Wan Gokyong ang langit. Ang langit na daw. Kulat na sabi ni Chinyu. Tama iyan. Tumango si Wan Gokyong. Siyempre, chismis lahat ito. May isa pang kasabihan na ang tagapangalaga ay makapangyarihan lamang dahil may responsibilidad siyang protektahan ang isang mundo. Kaya tinawag siyang guardian. Tama na yan. Pagkatapos ng lahat, kung mas malakas ka, mas malaki ang responsibilidad. Tumango rin si Yao Ming. Natahimik si Chinyu, hindi nagsasalita ng kahit ano sa mahabang panahon. Kayong dalawa, kilala mo ba kung sino ang tagapag-alaga na ito? Naguguluhan na tanong ni Chinyu. Walang sinabi si Yao Ming, ngunit tumingin kay Wan Gokyong. Ngumiti si Wan Gokyong at sinabi, mayroon akong larawan ng guardian sa bahay. Kung gusto mong makita ito, maaari kitang dalhin upang makita ito. Talaga. Mabilis na tumayo si Chinyu. Tumango si Wan Gokyong at sinabing, siyempre. Kung payag ka, pwede na tayong umalis. Sa Mystic Realm. Tanong ni Chinyu. Tama iyan. Bahagyang tumango si Wan Gokyong. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Chinyu. Walang alam si Chinyu tungkol sa Mystic Realm na binanggit ni Wan Gokyong. Walang nakakaalam kung may martial saint sa Mystic Realm na ito. Higit sa lahat, hindi alam ni Chinyu ang intensyon ni Wan Gokyong. Kung pumunta siya, malamang hindi na siya makakabalik. Mr. Wan, bakit hindi mo ilabas itong portrait? Napangiti si Chinyu. Kabanata 828, ang mga teknik ng Hongyi Sect. Nang marinig ang mga salita ni Chinyu, isang banayad ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Wan Gokyong. Chinyu? Ganoon ka ba kaingat? Tanong ni Wan Gokyong. Natatakot akong magsinungaling, kaya kailangan kong maging maingat. Walang itinago si Chinyu. Saglit na nag-isip si Wan Gokyong at sinabing, sige, kukunan ko ng litrato ang aking telepono at ipapadala ko ito sa iyo. Maraming salamat. Yumuko si Chinyu. Pagkatapos noon, hindi na nanatili si Chinyu. Nagpaalam siya sa kanilang dalawa at umalis sa tahanan ng pamilya Yao. Nagmamadali siyang pumunta sa Divine Alchemist Pavilion. Kahit na si Chinyu ay lubos na nagtitiwala sa Pavilion Master at Jiang He, nag-aalala pa rin siya na siya ay maaga. Nagmamadali siya hanggang sa bayan ng Qinghe. Pagkababa niya sa kotse, naramdaman ni Chinyu na may mali. Ang nakapalibot na panloob na Qi ay mukhang sobrang kalmado, ngunit ang katahimikan na ito ay tila naglalaman ng isang nakatagong layunin ng pagpatay. Bahagyang pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at pagkatapos ay malamig na sinabi, dahil nandito ka, bakit ka nagtatago? Lumabas ka. Bago niya natapos ang kanyang mga salita, ilang mga figure ang lumabas mula sa kadiliman. Chinyu? Nagkita tayong muli. Ang taong nagsalita ay ang elder ng Hongyi Sect, si Shen Yichen. May 4 na tao sa tabi niya. Ang aura ng 4 na taong ito ay hindi maituturing na malakas, ngunit ang bawat galaw nila ay may dalang kakaibang internal chi. Shen Yichen, pinayagan kitang tumakas noong nakaraan. Hindi ko inaasahan na maglalakas loob kang bumalik, malamig na sabi ni Chinyu.
Bahagyang ngumiti si Shen Yichen at sinabing, minamaliit kita noong nakaraan, ngunit sa pagkakataong ito, naghanda kami ng walang kabuluhang plano. Ganun ba? Lalong naging malamig ang ekspresyon ni Chinyu. Ads by Pop Future. Chinyu? Medyo interesado sa iyo ang Hongyi sect. Gaya ng sabi ko, samahan mo kami para makasama mo ulit si Yan Rozo. Ano sa tingin mo? Sabi ni Shen Yichen na may mahinang ngiti. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapangiti. Isang grupo ng mga taksil na tao. I gave you a chance, but in the end, you scheme against me. Ngayon, mayroon ka pa ring lakas ng loob na sabihin ang mga ganoong salita. Hindi ka rin ba nag-iingat sa amin? Bahagyang bumantong hininga si Shen Yichen. Chinyu? Basta pumayag kang sumama sa amin, kaya kung magdesisyon at bibigyan ka ng 3 Mystic Realms. Sa kalagayan mo ngayon, ang pinakakulang sa iyo ay ang espiritual na enerhiya, di ba? Ang Mystic Realms ay dapat na napakahalaga sa iyo, tama ba? Sinabi ni Chinyu sa mahinang boses, tama ka, ang Mystic Realms ay talagang napakahalaga sa akin. Kung mayroon akong 3 Mystic Realms, ito ay sapat na upang matulungan akong makapasok sa kalahating hakbang na Martial Saint Realm. Gayunpaman, ang isang marangal na tao ay gumagawa ng kanyang kayamanan sa etikal na paraan. Sa tingin ko ay hindi na kailangang makipagtulungan sa isang sekta na tulad mo. Agad na naging malamig ang ekspresyon ni Shen Yichen. Kung gayon hindi na ako mag-aaksaya pa ng mga salita sa iyo. Ibigay mo sina Yan Rozo at Zinke. Malamig na sabi ni Shen Yichen. Tumigil ka na sa panaginip. Sabi ni Chinyu na may bahagyang panunuya. Habang nagsasalita siya, ang panloob na chi sa katawan ni Chinyu ay mabilis na tumaas. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng isang martial saint ay ganap na ipinakita. Maaari ko kayong gamitin para subukan ang bago kong teknik. Kinusat ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabi. Gayunpaman, sa sandaling ito, umatras si Shen Yichen. Chinyu? Hindi ako tanga. Mayroon kang kapangyarihan ng isang martial saint. Siyempre, kailangan kong iwasang makipag-away sa iyo sa ngayon, sabi ni Shen Yichen. Kalaban mo silang 4. Bago pa siya matapos magsalita ay humakbang na agad silang 4. Naglabas ng kakaibang internal chi ang kanilang mga katawan. Ang panloob na chi na ito ay napuno ng presyon. Maya-maya pa ay sabay-sabay silang 4 na naglabas ng token. Ads by Pop Future. May mga komplikadong anting-anting na inukit sa token na ito. Mga sinag ng liwanag na naglalabas mula rito. Sa isang sandali, ang espasyo sa paligid ng Chinyu ay naging lubhang kakaiba. Ang espiritual na kapangyarihan sa katawan ni Chinyu ay agad na napigilan. Sumimangot si Chinyu at malamig na sinabi, anong uri ng pamamaraan ito? Tumawa ng malakas si Shen Yichen at sinabing, ang discarding ito ay espesyal na ginagamit upang harapin ang isang kalahating hakbang na martial saint. Sa espasyong ito, ang iyong panloob na chi ay pipigilan. Sa madaling salita, sa espasyong ito, isa kang ordinaryong tao at hindi maaaring gumamit ng anumang espiritual na kapangyarihan. Kumunat ang noo ni Chinyu. Ikinuyom niya ang kanyang kamao at sinubukang gamitin ang pamamaraan, ngunit nabigo siya. May kakaibang teknik, hindi mapigilan ni Chinyu na medyo magulat. Gumisi si Shen Yichen at sinabing, ang Hongyi sect ay isang sekta na mayroon ng daan-daang taon. Ang pundasyon nito ay lampas sa iyong imahinasyon. Gawin mo, patayin siya. Kasunod ng utos ni Shen Yichen, ang mga taong ito ay mabilis na sumugod patungo kay Chinyu. Gamit ang mga diskarte sa pagpatay sa kanilang mga kamay, nilapitan nila si Chinyu mula sa 4 na nakakalito na anggulo at dumiretso para sa mahahalagang puntos ni Chinyu. Ang 4 na taong ito ay napakabilis, at si Chinyu ay walang mapagtatagwan. Boom! Ang 4 na spell ay matinding tumama sa katawan ni Chinyu. Isang buga ng makapal na usok ang bumungad sa kanyang paningin. Hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Hindi mapigilan ni Shen Yichen na mapangiti. Ibalik mo ang katawan niya. Gusto ito ng mga nakatataas. Sa sandaling natapos ni Shen Yichen ang kanyang mga salita, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Ang 4 na tao ay pinalipad, at ang kanilang mga dibdib ay bumagsak. Ads by Pop Future.
Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Shen Yichen, at napabulala siya. Paano ito posible? Nabigo ba ang mga spell? Sa palagay mo ba sa pamamagitan ng pagsugpo sa aking espiritual na kapangyarihan, ako ay magiging nasa awa ng iba? Malamig na sabi ni Qin Yu. Elder Shen? Ang lakas ng pisikal na katawan ng lalaking ito, ay sobrang nakakatakot. Nahihirapang sabi ng isa sa kanila. Lalong naging hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Shen Yichen. Bagamat ang 4 na taong ito ay hindi itinuturing na mga nangungunang eksperto, lahat sila ay nasa tuktok ng Martial Marquee Realm. 4 na tao sa tuktok ng Martial Marquee Realm ay hindi kayang talunin si Qin Yu, na napigilan ang kanyang cultivation. Ang aking espiritual na kapangyarihan ay talagang napigilan, ngunit ang aking pisikal na katawan ay hindi nagbago. Naikuyom ni Qin Yu ang kanyang kamao. Natatakot ako na hindi ako kayang patayin ng ilang walang kabuluhang ito. Bahagyang ipinikit ni Shen Yichen ang kanyang mga mata at sinabi sa mahinang boses, natatakot ako na ang kapangyarihan ng Martial Saint ay nabago pa ang kanyang pisikal na katawan. Tulad ng sinabi ni Shen Yichen, ang kasalukuyang pisikal na katawan ni Qin Yu ay hindi mas mahina kaysa sa Martial Saint. Sa kabutihang palad, naghanda ako. Napangisi ang mga labi ni Shen Yichen. Inabot niya ang palad niya at may lumabas na sirang talon sa kamay niya. Armas ng Martial Saint. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Qin Yu. Sa isang sitwasyon kung saan ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay pinigilan, mahirap para kay Qin Yu na labanan ang sandata ng isang Martial Saint. Lalo na kapag ang taong kumokontrol sa sandata ng Martial Saint ay isang half-step Martial Saint. Hinawakan ni Shen Yichen ang matalas na talon na ito at walang pakialam na sinabi, hindi ito isang ordinaryong sandata ng Martial Saint, ngunit isang sandata na nakapatay. Ang kapangyarihan nito ay higit pa kaysa sa isang ordinaryong sandata ng Martial Saint. Naramdaman ni Qin Yu ang bakas ng isang mapanganib na internal chi na nagmumula dito. Kumunat ang noo niya at agad na ikinuyom ang kanyang mga kamao para masira ang pormasayo na ito. Gayunpaman, ang pormasayo na ito ay hindi nasira. Kahit anong pilit ni Qin Yu, hindi niya magagamit ang kahit katiting na espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan. Pumunta ka sa impyerno. Isang galit na dagindong ang pinakawala ni Shen Yichen. Hinawakan niya ang sirang talon gamit ang 2 kamay niya, at ang kanyang panloob na chi ay lumundag patungo sa sirang talam. Ang isang bakas ng napakalakas na layunin ng pagpatay ay agad na kumalat mula sa sirang talam. Ang layunin ng pagpatay na ito ay labis na nakakatakot, at nabahiran din ito ng malakas na aura ng dugo. Pumunta ka sa impyerno. Hinawakan ni Shen Yichen ang sirang talam at marahas na tinadtad ito patungo kay Qin Yu. Mga sinag ng liwanag na may halong panloob na chi ng Martial Saint at hangarin sa pagpatay na nahak patungo kay Qin Yu. Kabanata 829, Pinatay. Ang matalas na talon na iyon ay nagdala ng isang sumikat na ningning habang dumiretso ito sa glebela ni Qin Yu. Sa sandaling ito, si Qin Yu ay walang paraan para makaiwas at maikuyam lamang ang kanyang kamao upang makatanggap ng suntok. Boom! Sa sandaling nagbanggaan ang dalawa, agad nagamulo ang paligid. Para naman sa figure ni Qin Yu, siya ay direktang napaatras. Ang mga buto ng kanyang kamay ay nabasag, at ang mga bakas ng dugo ay damaloy. Ang kanyang mga panloob na organo ay tila nakatanggap ng isang mahusay na epekto sa sandaling iyon, at patuloy na umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Hindi siya patay. Puno ng pagtataka ang mukha ni Shen Yichen. Natakot si Qin Yu mula sa lupa. Tiningnan niya ang kanyang katawan, at lumitaw ang mga puting marka sa kanyang katawan. Damn it! Hindi napigilan ni Qin Yu ang pag-igting ng kanyang mga ngipin. Huminga siya ng malalim at malamig na tiningnan ang 4 na token. Ang mga token ay sumunod kay Qin Yu na parang anino at binalot siya, dahilan upang hindi niya magamit ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Hanggat masira ko ang 4 na token na ito, dapat kong gawin ito, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Sa pag-iisip nito, galit siyang sumigaw at agad na bumaril bago diretsyong kinuha ang token. Ngunit ang ikinagulat ni Qin Yu ay ang kanyang palad ay direktang dumaan sa token. Hahaha!
Si Shen Yichen, na nasa hindi kalayuan, ay hindi napigil ang tumawa ng malakas nang makita niya ito. Tanga, ang token na ito ay nagbago na sa isang espiritong katawan at umiiral sa iyong katawan. Kung gusto mong sirain, mangarap ka. Paulit-ulit nang inisya ni Shen Yichen. Napakunot ng noo si Qin Yu. Mula sa hitsura nito, ang pamamaraan na ito ay medyo katulad sa mga nakaraang galaw ng Han Palace. Naiintindihan ko, malamig na sabi ni Qin Yu. Ads by Pop Future. Bahagyang ipinikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata. Ginamit niya ang panloob na chi sa kanyang katawan ng buong lakas sa pagtatangkang lagpasan ang harang na ito. Walang silbi, sabi ni Shen Yichen na may malamig na ngiti. Ang tanda na ito ay ipinamana mula sa mga ninuno. Ang pamamaraan nito ay hindi isang junior na maiisip mo. Hindi pinansin ni Qin Yu ang kalokohan ni Shen Yichen. Ang mga patong-patong na pawis ay lumitaw sa kanyang noo, at ang mga ugat sa kanyang mga braso ay umbok na parang mga dragon. Sa galit na dagindong ni Qin Yu, isang mahinang layer ng gintong liwanag ang lumitaw sa kanyang katawan. Ang ekspresyon ni Shen Yichen ay lubhang nagbago. Maaaring gusto niya talagang masira ang token na ito. Napaisip si Shen Yichen sa sarili. Hindi na siya naglakas loob na mag-aksaya pa ng oras at agad na pinaandar ang sirang saber sa kanyang kamay. Pilit na umuungal si Qin Yu. Sa sandaling ito, ang kanyang pisikal na katawan ay pinakawalan sa maximum. Nagsilabasan ang lahat ng ugat sa katawan niya at nakakaloka. Boom! Kasabay ng isang malakas na tunog, isang gininto ang liwanag na pumailang lang sa langit ang sumabog mula sa katawan ni Qin Yu. Sa sandaling ito, ang espiritual na kapangyarihan ay lumundag din na parang bukal. Ang katawan ni Qin Yu ay naglabas ng matinding pagpatay na layunin at isang nakakatakot na panloob na chi ay mabilis na kumalat. Kung wala akong kapangyarihan nitong Martial Saint bilang aking pundasyon, natatakot ako na wala akong magagawa tungkol sa token na ito. Napaisip si Qin Yu sa sarili. Sa hindi kalayuan, ang ekspresyon ni Shen Yichen ay sobrang pangit. Hindi niya inaasahan na talagang babagsak ang token na ito. Pumunta ka sa impyerno. Hinawakan ni Shen Yichen ang putol na talam sa kanyang kamay at inihampas ito kay Qin Yu. Nanginginig ang katawan ni Qin Yu habang kumakalat ang mga alon ng mapayapang chi mula sa kanyang katawan. Sa sandaling lumitaw ang chi na ito, ang katawan ni Qin Yu ay tila nabalot ng isang layer ng gintong liwanag. Kasabay nito, ang panloob na chi ni Qin Yu ay pinahiran din ng isang layer ng gintong liwanag. Ang discarding ito ay ang pamamaraan na makalangit na natutunan ni Qin Yu sa Scripture Depository, ang sagradong pangangatawan ng Vajra. Sa suporta ng sagradong pangangatawan ng Vajra, ang katawan ni Qin Yu ay umabot sa ibang antas. Ikinuyom ni Qin Yu ang kanyang kamao, at sa isang poster na makadudurog ng patay na sanga, diretso siyang humampas pasulong. Ads by Pop Future. Boom! Ang kapangyarihang maaaring magwasak sa mundo ay sumabog sa sandaling ito. Ang layunin ng pagpatay mula sa naputol na talim ay direktang nagkalat. Bang! 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 Kumalat ang kapangyarihan kay Shen Yichen at pinilit siyang umatras ng ilang hakbang. Naramdaman ni Shen Yichen na ang mga bagay ay masama at tumalikod upang umalis. Gayunpaman, hindi siya bibigyan ni Qin Yu ng pagkakataon. Agad siyang humakbang pasulong at hinaranggan ang daan ni Shen Yichen. Hinayaan kitang makatakas last time. Sa pagkakataong ito, hindi na ako gagawa ng parehong pagkakamali, malamig na sabi ni Qin Yu. Pagkatapos niyang magsalita, kinuyam ni Qin Yu ang kanyang mga daliri at direktang nilock ang espasyong ito. Si Qin Yu ay walang gaanong kontrol sa spatial arts. Umasa siya sa malupit na brute force na dala ng kapangyarihan ng isang martial saint. Naging malamig ang ekspresyon ni Shen Yichen at malamig niyang sinabi, "Ano? Gusto mo pa ba akong patayin?" Hindi sinagot ni Qin Yu ang kanyang tanong, speaking of which, hindi ko pa nasusubukan ang golden core ng isang half-step martial saint dati. Biglang yumigting ang mga kilay ni Shen Yichen. Ang batang ito ay talagang nakatutok sa kanyang golden core. Ako ay isang half-step martial saint, kaya paano mo ako mapapatay dahil lang sa gusto mo? Sigaw ni Shen Yichen. Paano kung mabawi mo ang iyong espiritual na kapangyarihan? Ngayon, ipaglalaban kita hanggang kamatayan.
Ang malaking labanan ay sumiklab sa sandaling ito. Bilang isang elder ng Hongyi sect, si Shen Yichen ay nagkaroon ng hindi mabilang na mga spell sa ilalim ng kanyang kontrol. Gayunpaman, walang mag-agarang galaw si Qinyu. Mayroon lamang siyang isang pares ng bakal na kamao na maaaring makalusot sa 10,000 spells. Tuloy-tuloy ang pag-ungol ng langit. Sa isang kisap mata, ang magkabilang panig ay nagpalitan ng 12-12 ng mga galaw. Malawak ang mga galaw ni Qinyu. Umaasa sa kanyang mabangis na pisikal na katawan at sa sagradong pamamaraan ng pangangatawan ng Vajra, ginawa niya ang lahat. Pagkatapos ng ilang daang galaw, ang panloob na chi ni Shen Yichen ay nagsimulang unti-unting nalalanta. Ads by Pop Future. Gayunpaman, si Qinyu ay naging mas matapang habang siya ay lumalaban. Umaapaw ang kanyang fighting spirit. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mamamatay ako dito. May balak na si Shen Yichen na umatras. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at agad na hinawakan sa kanyang kamay ang naputol na talam. Siya laslas patungo sa nakapalibot na espasyo upang makahanap ng isang paraan out para sa kanyang sarili. Gayunpaman, sa sandaling ito, humakbang pasulong si Qinyu at ginamit ang kanyang pisikal na katawan upang harangan ang pag-ataking ito. Dama po ang matalim na talam sa dibdib ni Qinyu, nag-iwan ng malalim na sugat. Umagos ang sariwang dugo sa kanyang dibdib. Dahil dito, bumilis ang tibok ng puso ni Shen Yichen. Are you crazy? Isang bakas ng takot ang sumilay sa mga mata ni Shen Yichen. Para pigilan ang sarili na makatakas, ginamit talaga niya ang kanyang pisikal na katawan para hamarang. Hinawakan ni Qinyu ang kanyang dibdib at nginisyan. Gusto mong tumakbo. Dahil nandito ka, dapat manatili ka. Dahil dyan, sinisingil muli ni Qinyu si Shen Yichen. Ang kanyang desperadong estilo ng pakikipaglaban ay lubos na natakot kay Shen Yichen, at lalo siyang nataranta. Bilang isang resulta, siya ay nagsiwalat ng higit at higit pang mga kapintasan. Ang mga kamao ni Qinyu ay patuloy na bumabasag sa kanyang katawan. Ang isang suntok ay makakasira ng 10,000 spell. Tinamahan ng galit na dagindong ni Qinyu, isang napakalaking layunin ng pagpatay ang namuo sa palad ni Qinyu. Sa sandaling ito, nakaramdam ng matinding panganib si Shen Yichen. Hinugot niya ang naputol niyang talim at tinangka itong harangan, ngunit huli na ang lahat. Bumuhos ang suntok na ito sa kanyang tenga at katawan ng hindi napigilan. Boom! Ang katawan ni Shen Yichen ay bumagsak ng husto sa lupa. Ang kanyang mga buto ay halos mabali, ngunit bilang isang kalahating hakbang na martial saint, siya ay napakalinis pa rin ng ulo. Qinyu? Ako. Magsasalita na sana si Shen Yichen, ngunit naglakad na si Qinyu. Iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang dantian ni Shen Yichen. Ang matinding sakit na ito ay agad na naging sanhi ng halos pagbagsak ni Shen Yichen. Iniunat niya ang kanyang kamay para pigilan siya, ngunit hinawakan ni Qinyu ang kanyang palso. Walang magawa si Shen Yichen habang pilit na hinuhukay ni Qinyu ang kanyang golden core mula sa kanyang dantian. Ang golden core sa kamay ni Qinyu. Ang golden core na ito ay kasing laki ng kalahating palad. Kabanata 830, ang di inaasahang pangyayari ng sekta ng walang kamatayan. Ito ang pinakamalaking golden core na nakita ni Qinyu. Tulad ng inaasahan sa isang kalahating hakbang na martial saint. Ang golden core ay talagang napakalaki. Tinilaan ni Qinyu ang kanyang mga labi, puno ng kasakiman ang kanyang mukha. At ang ekspresyong ito ay walang alinlangan na parang demonyo sa namamatay na si Shen Yichen. Qinyu? Ikaw. Ibinuka ni Shen Yichen ang kanyang bibig, puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mukha. Malamig na tiningnan ni Qinyu si Shen Yichen at sinabing, huwag kang mag-alala. Maaga o huli, ganap kong buburahin ang Hongyi sect. Pagkatapos sabihin ito, itinaas ni Qinyu ang kanyang kamay at sinampal si Shen Yichen hanggang sa mamatay. Matapos patayin si Shen Yichen, inalis ni Qinyu ang kanyang golden core. Hindi niya napigilan ang pagluwa ng isang subo ng dugo. Nasugatan din si Qinyu sa labanan ngayon. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng bibig niya. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sa wakas ay iniligpit ni Qinyu ang bangkay ni Shen Yichen. Pagkatapos bumalik sa Divine Alchemist Pavilion, dumiretso si Qinyu sa gusali ng Pavilion Master.
Sa pagkakataong ito, hindi sinisisi ng Pavilion Master si Chinyu. Ano bang problema mo? Nang makita ang hitsura ni Chinyu, hindi mapigilan ng Pavilion Master na sumimangot. Umiling si Chinyu at sinabing, si Shen Yichen ito mula sa Hongyi sect. Shen Yichen. Ang ekspresyon ng Pavilion Master ay hindi maiwasang bahagyang magbago. Pinatay ko na siya. Inihagis ni Chinyu ang katawan ni Shen Yichen sa lupa. Ads by Pop Future. Nang makita ang eksenang ito, mas nabigla ang Pavilion Master, ngunit mabilis siyang kumalma. Hindi ko inaasahan na ang sikat na Shen Yichen ay mamamatay sa kamay ng isang junior. Ang Pavilion Master ay hindi napigil ang umiling. Hindi itinuloy ni Chinyu ang paksang ito at sa halip ay nagtanong, Pavilion Master, kumusta si Ruozo? Huwag kang mag-alala, ayos lang siya. Very stable ang vital signs niya, the Pavilion Master said. Nasaan siya ngayon? Gusto ko siyang makita, sabi ni Chinyu. Bahagyang tumango ang Pavilion Master. Sundan mo ako. Sumunod si Chinyu sa likod ng Pavilion Master at pumunta hanggang sa secret chamber. Sa lihim na silid na ito, nakababad pa rin si Yan Ruozo sa medicinal bath. Ang mayamang halimuyak na panggamot na hinaluan ng halimuyak ng katawan ni Yan Ruozo at naglalabas ng kakaibang halimuyak. Naglakad si Chinyu papunta kay Yan Ruozo at lumuhad sa harap ng medicinal pool. Sinabi niya na may malumanay na ekspresyon, sa panahong ito, matulog ka ng mahimbing. Dapat kang magpahinga. Pagkatapos sabihin iyon, tumayo si Chinyu at tumingin sa Pavilion Master. Yumuko siya at sinabing, Pavilion Master, natatakot akong abalahin ka sa panahong ito. Gayunpaman, sa palagay ko hindi ito magtatagal. Nagulat na sabi ng Pavilion Master, ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, ang balita na naririto si Yan Ruozo kasama mo ay ikakalat sa madaling panahon. Kapag dumating ang oras na iyon, tiyak na may darating pagkatapos marinig ang balita. Hindi ito itinanggi ng Pavilion Master. Alam kong makapangyarihan ka, pero mahirap labanan silang mag-isa. Walang nakakaalam kung anong uri ng puwersa ang kanilang ipapakalat, patuloy ni Chinyu. So, naguguluhan na tanong ng Pavilion Master. Bahagyang ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, plano kong maghanap ng Mystic Realm at itago doon si Ruozo pansamantala. Mystic Realm. Medyo nagulat ito sa Pavilion Master. Ads by Pop Future. Kahit na ang makapangyarihang Divine Alchemist Pavilion ay walang Mystic Realm. Hindi ganoon kadaling makahanap ng Mystic Realm. Isang bakas ng kasamaan ang sumilay sa mga mata ni Chinyu. Malamig niyang sinabi, may alam akong Mystic Realm sa Qing City. Kung hindi dahil sa pagdating ni Shen Yichen, halos makalimutan na ni Chinyu ang Mystic Realm sa Qing City. Dahil hindi nila binitawan ang kanilang masamang intensyon, natural na hindi sila pakakawalan ni Chinyu. Kahit na ang Mystic Realm na iyon ay walang gaanong espiritual na enerhiya, ito ay isang magandang pagpipilian para sa isang tagwan. Ang iyong maliit na kasintahan ay kailangang magpapalit ng kanyang gamot araw-araw. Kung lumipat siya ng lugar, natatakot ako na hindi ito magiging komportable, sabi ng Pavilion Master na nakakunot ang noo. Nang marinig ito, bahagyang nag-alala si Chinyu. Tama yan. Si Chinyu ay walang oras para alagaan si Yan Ruozo sa lahat ng oras ngayon. Hayaan mo muna siyang manatili dito. Walang nakakaalam sa ngayon, sabi ng Pavilion Master. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, iyan ang tanging paraan. Si Chinyu ay hindi nagmamadaling umalis sa Divine Alchemist Pavilion. Sa halip, pumunta siya sa piitan at natagpuan si Xingke. Kung gusto niyang buksan ang Mystic Realm ng Qing City, tiyak na kakailanganin niya ang tulong ni Xingke. Pagkarating sa piitan, yumuko si Chinyu at tumingin kay Xingke, na mukhang miserable. Paano na? Hindi mo ba pinag-isipang mabuti? Medyo natutuwang sabi ni Chinyu. Malamig na sumulyap si Xingke kay Chinyu at ninisyan. Chinyu? Wala kang mapapala sa akin. Tumigil ka sa panaginip. Si Chinyu ay hindi nababalisa. Ngumiti siya ng mahina at sinabing, Xingke, naiintindihan ko na ngayon kung bakit napakatigas ng ulo mo. Sa tingin mo ay tiyak na darating ang Hongyi sect upang iligtas ka, tama ba? Gumuso si Xingke at hindi nagsalita. Ads by Pop Future.
Nagpatuloy si Chinyu, tama ka. Tiyak na darating ang Hongye sect upang iligtas ka, at narito na sila. Agad na kumislap ang mga mata ni Zinke sa isang kislap ng liwanag. Hindi naman mababa ang posisyon ng taong dumating. Ito ay talagang nakatatandang Shen Yichen ng Hongye sect. Sok-sok. Mukhang napakahalaga mo sa kanila, sabi ni Chinyu. Malamig na sinabi ni Zinke, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Hindi sinagot ni Chinyu ang tanong na ito. Sa isang pag-iisip, lumapag ang bangkay ni Shen Yichen sa harap ni Zinke. Pumunta nga siya para iligtas ka, ngunit sa kasamaang palad, patay na siya, malamig na sabi ni Chinyu. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Zinke. Hinawakan niya ang bangkay ni Shen Yichen at tumingin sa kaliwat kanan. Baka sa mukha niya ang kawalan ng pag-asa. Para kay Zinke, ito ay walang alinlangan na pagkasira ng pag-asa. Patay na si Shen Yichen. Walang makakarating para iligtas ka, malamig na sabi ni Chinyu. Wala na ang pinagkakatiwalaan mo. Ngunit kung handa kang sabihin sa akin kung paano buksan ang Mystic Realm, baka bigyan kita ng pagkakataong mabuhay, malamig na sabi ni Chinyu. Umakto si Zinke na parang hindi niya narinig. Hinawakan niya ang bangkay ni Shen Yichen at hindi nagsalita ng matagal. Si Chinyu ay hindi nagmamadali. Tinulyapan niya si Zinke at sinabing, Zinke, bibigyan lang kita ng isang huling araw para isaalang-alang. Kung matigas pa rin ang ulo mo bukas, ihahatid na kita. Kasabay nito, sasabihin ko sa iyo na kung mapapatay ko si Shen Yichen, maaari kong patayin ang karamihan sa mga tao ng Hongye sect. Hindi ako naniniwala na ikaw lang ang tao sa Hongye sect na marunong magbukas ng Mystic Realm. Pagkatapos sabihin ito, tumalikod si Chinyu at naglakad palabas ng piitan. Pagkatapos umalis sa piitan, binalak ni Chinyu na magpalipas ng araw kasama si Yan Rozo. Sa sandaling ito, nagring ang telepono ni Chinyu. Ang tumatawag ay walang iba kundi ang lalaking may bigot. Kinuha ni Chinyu ang telepono at sinabing, paano ito? Naayos na ba ang formation? Sabi ng lalaking may bigot, nakaayos na ang formation, pero... Ngunit ano? Kumunat ang noo ni Chinyu. Sinabi ng lalaking may bigot sa malalim na boses, ngunit may nangyari sa Immortal Slaying Sect. Ibang-iba ito sa nakita natin noong nakaraan. May nangyari. Anong nangyari? Agad na kumunat ang noo ni Chinyu.